Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po no, si Madriaga, mukhang mayroon daw pong nagbabalak na gurgurin dito sa Oblo. Ayan. Pag-usapan din po natin, pinagtangkaan rin daw pong suhulan ng 1 billion. Wag lamang pong magtestigo laban kay BP Sara. No, importante. Kinasuhan na po yan ng perjury, kaya wag kayong mag-alala. Hindi po yan pinipigilan. At pag-usapan din po natin, ito po, no, yung ICC prosecutors po ba, kino-question na ngayon ni Kaufman na bakit po nakipagtulungan ang ICC prosecutors, yung mga investigators ng ICC, bakit nakipagtulungan kay Trillanes samantalang si Trillanes po ay known, no? Alam na alam po na masugid na anti-Duterte. Ibig sabihin, sa simula't simula pa lang ng pakikipagtulungan nila, dapat alam na nila yung background nito ni Trillanes. So, sa simula't simula pa lang po ng investigasyon ng ICC, kung si Trillanes na po ang kanilang inaasahan na magbibigay ng mga testigo, natural, magiging one way lang po yan, magiging laban lang po kay Tatay Digong. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay ito nga pala, yung anak mismo ni Ramon Tulfo ay apektado dito sa nagaganap sa Middle East. Umaangal po si Tulfo ngayon. Yan. Suporta pa more sa palpak na administrasyon. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin kung ano yung nauna rito sa ating kodigo. Ayan. Ito po, anak ni Montulfo sa Qatar, pinayuhan ng imbihadang magtago at magdasal na lang. Tanggol pa mga Tulfo. Pagtanggol nyo pa yung gobyerno na to. Ito po ang pahayag ni kolumnistang si Ramon Tulfo na nangangamba sa kaligtasan ng kanyang anak na nagtatrabaho sa Qatar. Kasunod ng lumalalang tensyon dito po sa gitnang silangan. Okay. Sa kanyang pahayag, sa pahayag po ni Ramon Tulfo, ang kanyang anak na si Natasha ay nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel sa Qatar. Okay. Ngayon, tumawag po yung anak niya dito sa Philippine Embassy sa Doha para alamin kung ano yung plano ng gobyerno ng pamahalaan para sa mga evacuation o possible evacuation ng mga Pilipino. Ito po ang sagot ng kanyang sabi ni ito po ang sinagot sa kanya. What evacuation plan for OFWs in Middle East is our government talking about? My daughter Natasha. Ayun, narinig siguro niya, no? Narinig siguro ng anak ni Tulfo na yung merong plano na evacuate sila. Ito po ang sabi. What evacuation plan for OFWs in the Middle East is our government talking about? Ay, si Ramon Tulfo pala nagsalita nito, hindi si Natasha. My daughter Natasha, who works as chef in a hotel in Qatar, called up the Philippine Embassy in Doha, Qatar. She was told, eto po kapit po kayo yung mga taga-Qatar, na hindi po matawagan yung ating Philippine Embassy. Eto po, sa mga nakatawag po, anak ni Tulfo, malakas ang loob, kaya tumawag sa Philippine Embassy. She was told
there is no evacuation plan for all Pinoys working in Qatar. Yan ang maliwanag. Hindi po yan galing sa mga Duterte. Ito po ay galing sa masugid na taga-suporta ng mga Marcos, si Ramon Tulfo. Opo, siya ang kuya ng mga Tulfo. Ayan. Natasha was advised. Natasha yung anak niya po. Natasha was advised to stay indoors and pray that a missile does not land in her place. Sinabihan po sila na manatili po sa loob at manalangin na wala pong missile na mapuntas o maligaw doon po sa kanilang kinaroroonan. She and other OFWs are lucky because all the missiles from Iran have been intercepted in mid-air. Swerte pa po sila dahil nai-intercept pa po ng mga taga ng UAE ay ng Qatari government yung pong mga missile ng Iranians. Ayan po ay ang pahayag ni Ramon Tulfo ay sumasalamin sa pangamba ng ilang pamilya ng OFW sa gitnang silangan. Wala pong evacuation plan. Ang payo sa kanila, magtago at manalangin. How very assuring our government. Matapos mong marinig na bilyon-bilyon, matapos po lagi po na pinupuri ang ating mga OFW bilang mga bagong bayani. Ngayon po, ni plano wala eh. Hindi po tayo natatawa dahil pinagtatawanan natin OFW. Natatawa po talaga tayo sa sitwasyon natin na yung ganito po ang inabot ng gobyerno natin, no? Yung Pilipinas po, ganito po ang inabot natin. Wala pong plano ng evacuation. Dasal na lang po ang pag-asa natin. Ganyan po talaga. Ngayon, may gana pa po sila na yung mga Duterte na tanging pag-asa na lang po ng Pilipinas na magkaroon ng some semblance ng governance, na magkaroon po tayo ng matinong pamahalaan. Ayan po. Tignan nyo po to. Yung gobyerno po ng Pilipinas, ginigipit po ang mga Duterte pa rin. Napakalaki na ng problema natin diyan sa Middle East. Inuuna pa rin nila impeachment ni BP Sara. Napakalaki na ninakaw ng mga tao sa gobyerno. Meski si Pangulong Marcos nagsasabi na magnanakaw yung mga tao sa gobyerno, pinupuri niya yung sarili niya na siya mismo yung naglantad ng pagnanakaw ng mga tao sa gobyerno. Pero ano po ang ginagawa nila? Instead, impeachment kay BP Sara, abalang-abala. Paninira sa mga Duterte. Dalawa pong Duterte ang nakasalang po ngayon sa mga korte. Yung isa sa korte ng impeachment, yung isa naman po sa korte ng mga international criminal. Korte ng international criminal. Yan, dyan kayo magaling. Walang kumu-question sa inyo. Sino yung napakulong na sa trilyong nakawan? Wala. Asan na yung nag-iimbestiga? Wala. Ano sabi? Binobola lang tayo. Sabi ni Erice. May makukulong daw ng Disyembre. Marso na. Wala pa rin nakulong. Merong mga star witness. State witness. Alam niyo po, pag may state witness, kaya ka po nagkakaroon ng state witness dahil sila ang susi para mahuli yung mga mastermind. Ngayon lang po ako nakarinig
na may state witness, wala pa rin napapakulong. Pakulong nyo na lang yung state witness. Pare-pareho na lang silang suspect. Wala rin naman palang tulong. Hindi po ba? Yung mga state witness natin, dalawa, Bernardo at saka si Alcantara, pareho po silang nagnakaw. Yan ang katotohanan. Aminado, pareho silang kumatkong sa trilyong piso na budget ng flood control. Aminado sila. In fact, nagbibigay sila ng restitution, nagsosoli. Talagang aminado sila. Kaya po sila state witness. Kung may state witness ka na aminadong magnanakaw at hindi mo napapakulong yung mastermind, para saan pa yung state witness? Ikulong nyo na lang din. Di po ba? Para bawi-bawi na lang. Total, state witness sila na walang napapakulong na mastermind, ikulong na lang din sila para kung sino na lang yung mga available na tukoy na magnanakaw, yun na lang ang ikulong natin para may nakukulong. Naknang tinapay. Tapos, ano po pagkakaiba ni Madriaga at ng 18 gumawa ng affidavit? Pareho po silang may affidavit, pero kinikilala po ng 300 plus na congressman si Madriaga nakapanipaniwala kahit na siya ay hindi malaya nung siya po ay gumawa ng affidavit. Anong hindi malaya ba dong? Pinanumpaan niya na wala na yan ay na siya ay malaya nung sinumpaan niya. Paano malaya yung tao nakakulong nga? Putya, naglolokohan naman tayo. Meron bang malaya na nakakulong? Kaya po yung mga affidavit po na nakakulong, hindi mo matatawag yan na bukal sa kalooban. Nakakulong nga Malaya niyang isinagawa ang kanyang affidavit. Literal nga siya nakakulong. Paano magiging malaya niyang nasagawa yung affidavit? Pero po itong mga nasa laya na ex-soldiers, 18, kino-question. May affidavit din sila. Ang ginagawa ngayon, sila ang pinaiimbestigahan. Opo, pinaiimbestigahan na ni Boying sa NBI. Hindi yung mga binulgar nila. Si Madriaga na nakakulong, nag-affidavit, pinai-impeach yung kinanta niya sa affidavit niya. Siya lang mag-isa, walang corroborative statement. Siya lang po mag-isa ang nag-affidavit. Tinitake na to kahit walang corroborative statement. Tinitake yan ng mga congressman na katotohanan. Yung mga mandrugas na congressman. Yung mga congressman na sinabi na may binigyan ng maleta at mga paper bag. Yan po ang nagsasabing totoo ang sinasabi ni Madriaga. Ito pong mga nag-affidavit na namimigay ng maleta, 18 po sila. Kino-corroborate nila yung pinanumpaang salaysay ni Gutesa na sila po ay nagbibigay ng maleta sa mga politiko. Wala pong naniniwala ni isang congressman, ni isang senador. Si Marcoleta lang pala. Kaya nga tanong ni VP Sara, bakit may selective selective po yung pagtanggap natin ng katotohanan. Ina-address niya to sa mga civil society, sa mga kori-kori, sa mga kaparian. Bakit galit na galit kayo, no? Sa mga Duterte na ang pinag-uusapang yung kinagagalit pa rin nila, yung 125, na wala naman nagsabi na, meski si Madriaga hindi sinabi na binulsa ni Bibi Sara at ibinili ng kung ano-ano. Mahirap po tong laban na to. Laban po to ng mga makakapal ang muka. Biruin mo, nag-affidavit, nagbintang sila. Ang pinaimbestigahan yung nag-affidavit.
O, ayon po kay Rimulya, tuloy-tuloy na lang natin kwentuhan, bahala na. Ayon kay Rimulya, eto raw pong 18 na to, eto hindi lahat sa kanila ay nasa aktibong serbisyo. Wala po, kaya nga ex-marine eh. Kaya nga po ex-sundalo na eh. At marami sa kanila na discharge na 6 sa kanila ay may mga kasong murder. Ayan po ang ginagawa nila eh. Pag may naglantad po ng katiwalian, sila pong inuusig. Ang tagal na panahon, mula nung nagsalita si BBM na mahiya naman kayo, wala pang malaking isda na napakulong. Ang tagal na panahon na naghihintay ng matinong investigasyon. Nagkaroon ng ICI na ngayon existing na. Nariyan pa siguro yung pangalan pero hindi pinalitan yung mga nag-resign eh. 3 lang yung commissioner, hindi pa pinalitan yung 2 nag-resign. Paano yung 3 nga halos walang magawa eh. Yung mag-isa pa kaya. Sinagot po to ni Baligod, no? Para hindi po tayo malito. Sabi ni Rimulya, hindi lahat sa kanila ay nasa aktibong serbisyo at marami sa kanila ay na-discharge na. 6 sa kanila ay may mga kasong murder. Ito po ang sagot ni Baligod. Ombudsman, murder is unbailable. Bakit sila hindi nakakulong? Wala naman sa kanilang out on bail dahil wala naman silang napatay. O baka naman ang definition ngayon ng murder ay pag isiniwalat mo ang katiwalian ng matataas na opisyal ng gobyerno. Barado na naman si Boy. Uy, thank you very much sa 500 pesos na pakape ni Jennifer Legausi. Yan, maraming salamat Ma'am Jennifer Legausi sa 500 pesos na pakape. Sabi mo, 6 sa kanila may kasong murder. Sinagot ka po ng abogado nila. Ombudsman Rimulya, pinapaalala po sa iyo na ang murder ay walang piyansa. Kung meron po silang kasalanang murder, dapat nakakulong sila ngayon. At hindi po sila out on bail. Hindi talaga sila nakakulong. Di po ba? Isa pa po, etong sinasabi ni Trillanes, ang nasa likod nitong pagkilos ng 18 di umano'y ex-marines ay ang Duterte camp. Again, nakakalimutan yata ng mga tao na ito po ay dating tauhan, dati pong mga tauhan to ni Saldico. Si Saldico po, kailanman hindi yan po naging Duterte. Si Saldico po ay tauhan ni Romualdez at ni Marcos. Si Saldico po ang Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Saldico po ang nang-aasar kay BP Sara ng Siminit. Si Saldico po ang isa sa pinangalanan ni BP Sara na may control ng budget. Ngayon, kaya kayo tinitira ni Saldico, hindi naman po lihim yan. Gusto niya siyang gawin na siya yung fall guy nyo. Siya yung pagbintangan nyo na mastermind. Di ba? Kaya siya naglabas ng serye. Mga tauhan niya to. Tauhan po niya yung mga ex-marines, ex-sundalo na yan. Ano yung sinasabi nyo na Duterte camp yan? Lahat na lang ng bumaliktad sa inyo, Duterte. Hindi po kailanman Duterte si Saldico. May kasalanan ba si Saldico? Opo. Siya po ang isa sa mga mastermind yan. Ngayon, yung mga sinasabi ba ni Saldico kapanipaniwala? Siyempre po, kasama nga siya sa mastermind. At kayo ang tinuturo. Si Martin Romualdez at saka si BBM.
Kaya, etong mga pinagsasabi nyo laban sa 18 Marines, simplihan na lang natin. Isa lang ninyo, Ping Lacson, isa lang ninyo sa Blue Ribbon Committee. Kasi yan lang yung trabaho ng Blue Ribbon. The main task of Blue Ribbon is to investigate wrongdoings, corruption, etc. Is to investigate. Para po mag-imbestiga. Wala nang, yun po ang pangunahin, secondary lang po yung paggawa ng batas. Ang pangunahing trabaho, siya lang po, lahat po ng komite sa Senado, ang pangunahing trabaho nila is lawmaking, gumawa ng batas. Kaisa-isa po na inatasan na komite na ang main task ay to investigate wrongdoings, corruption, etc. Special po yan. Special yung Blue Ribbon na yan. Ping Lacson. Sila lang ang pangunahing trabaho mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Wala nang lalaki pang katiwalian. Kung kailan pinakamalaki ang katiwalian, doon ayaw mag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee. Ayaw niyong paniwalaan yung mga 18 Marines. Nabasa ko. Ayaw niyong paniwalaan yung 18 Marines. Wala namang mga kaso yan. Na-dismiss sila. Pero hindi naman po nila pinagngangalandakan na sila'y nasa serbisyo. Iba yung sinasagot nyo. Totoo ba silang aid ni Saldico? Yun po ang kiniklaim nila. Dati silang nasa serbisyo. Ngayon po ay sila po ay mga tauhan na naging tauhan na ni Saldico. Nung nag-deliver po sila ng mga malay-maletang pera, tauhan po sila ni Saldico. Anong koneksyon ng sila ay na-dismiss? Honorably, dishonorably, o kung ano pa man. Pag ikaw ba ay na-dismiss sa serbisyo, hindi ka na nag-deliver ng maleta? In the first place, kaya nga sila kinuha ni Saldico, di ba? Dahil matatapang yan. Biruin mo, mga dating Marines, karamihan dyan. Kailangan may tapang ka kung magdi-deliver ka ng mali-maletang pera. Okay. Bakit, paulit-ulit tayo, bakit ayaw mag-imbestiga ni Ping Lacson? Kaya, imbis na po siya, hindi mo trabaho protektahan yung mga mastermind, Ping Lacson. May nalalaman ka pa na kinakailangan munang alamin kung itong mga to nagsasabi ng totoo hindi. Sino ka naman para ikaw ang makaalam? Gayahin mo si BP Sara. Kasuhan nyo ng perjury. Pero alam nyo, dami na nagkakaso sa 18 Marines, hindi pa rin sila bumabaliktad eh. Ang dami na nagkakaso sa kanila, hindi pa rin sila nagtatago. Samantalahin nyo na. Maraming salamat, Ma'am Jennifer. Kakukuha niya lang daw ng senior cards niya. Thank you very much sa katas ng 20%. Nagpakape. Dahil nakatanggap na ng eto po. San pahayag nila? Kala nyo naman na palaban na po si BP Sara ngayon. Punto per punto lahat sasagutin. Yung sa insinuation po nila, nagugurgurin daw po si Madriaga sa Oblo. Baka nakakalimutan nyo, hindi na po si Duterte ang presidente ngayon. Masyado. Alam niyo, itong mga to, yung kalakasan ni Duterte, depende sa ano nila eh. Depende po sa kung sino masasagasaan eh. Napakalakas naman ang koneksyon ng Duterte. Hanggang dyan sa loob. Ano na lang,
ano na lang si DILG? Hindi pala DILG. Ano na lang yung DOJ? Walang silbi? Hawak nila yung ng DOJ yung yung mga bilangguan, di ba? Ibig nyo sabihin, inaakusahan ninyo na yung DOJ natin hindi nagtatrabaho? Nag-i-insinuate ba kayo na ipapagurgur ng mga Duterte? Eto, sumagot na agad. Sasagutin na po. Hindi na po ngayon pababayaan para kayo makinabang sa Pero maraming salamat na rin kasi araw-araw nasa balita si BP Sara kahit wala na kahit hindi na magbayad ng PR si BP Sara. Salamat sa inyo. Ang ginagawa nyo kay BP Sara, pinopromote nyo araw-araw. Hanggang 2028 ba yan? Titirahin nyo. Okay. Ito po ang sinabi ng abogado ni BP Sara. Ayan, si Panelo. Yung Panelong anak to, ha. Sabi po, protektahan si Madriaga. Yan po ang panawagan ng mga Duterte. Kala nyo, ha? Nananawagan po kami na protektahan. Protektahan ninyo. Sino man ang namamahala sa BJMP, Bureau of Corrections, DOJ, protektahan nyo si Madriaga. Ito po ang pahayag. Naglabas po ng pahayag si Attorney Paulo Panelo, abogado at tagapagsalita ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng ulat na may banta sa buhay ni Ramil Madriaga habang ito ay nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayan. Walang kinalaman si BP Sara. Yan po ang sinabi ni Attorney Panelo. Walang kinalaman si BP Sara sa anumang banta sa buhay ni Madriaga at nakikiisa kami sa panawagang bigyan siya ng karagdagang proteksyon. Correct. Nais naming manatili siyang buhay at nasa mabuting kalusugan dahil siya lamang ang makakaamin kung gawa-gawa lamang niya ang kanyang testimonya laban sa BP at kung sino ang mga handlers niya. Kinakailangan po naming malaman. Pero sa initial po na pagkakaalam natin, umamin po si De Lima na kinakausap niya si Madriaga. Kaya wala kang lusot, De Lima. Kung maninindigan siya sa kanyang testimonya, nais namin lumantad siya at magbigay ng mas detalyadong paliwanag sa kanyang sobrang pangkalahatan at malinaw na gawa-gawang mga akusasyon upang lalo namin itong mapabulaanan. Yan. Yan po ang pahayag ni Panelo ng abogado po ni BP Sara. Dagdag pa ni Panelo, kung yan, magbigay na mas malinaw na paliwanag. Okay, so, wag nyo na pong intrigahin. Kinasuhan nyo na, pinagbotohan nyo na 54-1, antindi, talagang pinagkaisahan nyo na. Pinagkaisahan nyo na si BP Sara. Tapos ngayon, idadamay nyo pa riyan sa mga tangkan-tangkang paggurgur. Pag nagurgur po si Madriaga dyan sa Oblo, kinakailangan may managot. Managot po yung mga namamahala dyan. Di ba? Hindi po obra na ibibintang nyo na naman sa mga Duterte yan. I-issuehan nyo na naman yung mga Duterte na may kinalaman dyan. Lahat na lang Duterte. Bagamat na natutuwa pa po kami na araw-araw yung binabanggit si Sara Duterte. Libreng promosyon po yan. Lalo na po kung ibinabangga nyo sa palpak ni BBM. Alam nyo po, ibalik ko lang ng konti. Baka hindi nyo narinig yung sinabi ko kahapon. Ang sinabi ko po kasi dyan, no? Si Erice sabi niya, hindi yung mga sinasabi ko ang nagpapalakas sa mga Duterte. Ang nagpapalakas kay Sara Duterte, hindi yung mga batikos ko, sabi ni Erice.
ang nagpapalakas kay Sara Duterte, yung kapalpakan ng BBM administration. Correct. At dadagdagan ko pa, ang lalong nagpapalakas kay Sara Duterte ay yun pong mga posibleng niyang makalaban. Yung pong mga posibleng niyang makalaban sa bilang presidente, lahat po sila iniuugnay nila yung sarili nila kay BBM. Kahit na nga, wala silang kaugnayan, di ba? Ang may kaugnayan lang kay BBM dapat yung mga Tulfo, yung mga Remulla. Pati po yung mga Dilawan na gustong tumakbo. Si Lenny, inuugnay yung sarili niya kay BBM. Si Risa Ontiveros, inuugnay yung sarili niya kay BBM. Si Bamat Kiko. So, sino pa natira? Na posibleng, yung si Martin, talaga namang hindi lang niya inuugnay. May ugnayan sila ni BBM. Dugo ang ugnayan nila. Ang tanong, sino pa ngayon na natira na lumalaban sa BBM, kay BBM, sa administrasyon na to? Di mga Duterte na lang. Sino po yung nag-iisang kandidato ng mga Duterte? Walang iba kundi si Sara Duterte. Imagine niyo, nagkukumpulan kayo lahat, para gusto nyong maging kandidato ni Marcos. Lahat po kayo, walang opsyon ng tao. Kung gusto ng tao na tumino ang gobyerno, wala ngayong opsyon kung hindi iboto si Sara Duterte. Kayo mismo, lahat ng naninira kay Duterte, sa mga Duterte, kayo mismo ang nagpapalakas kay sa kandidatura ni Sara Duterte. Bakit? Wala na nga kaming kapag-apag-asa sa gobyerno na to. Makikipagsabwatan pa kayo. So, ano po ang nakikita namin? Ngayon, wala kaming makitang katarungan. Ang daming magnanakaw. Meron bang chance na makukulong sila? Ayaw ngang imbestigahan. Ayaw ngang imbestigahan ni Lacson yung mga magnanakaw. Paano pang may chance silang makulong? Lalong hindi makukulong yung mga yan. Kaninong presidency lang may pag-asa ang Pilipino na magkaroon ng katarungan? Sa presidency lamang ni Sara Duterte. Di ba? Sa presidency lamang ni Sara Duterte, magkakaroon ng katarungan ang mga Pilipino sa trilyong pagnanakaw ng gobyernong ito. Kaya, lahat kayo, pati media, na walang katapusan ng paninira, lahat po kayo tumutulong bakit napakasikat, bakit napakapopular ni BP Sara. Kayo po. Dahil hindi nyo maramdaman na galit na yung mga tao sa mga magnanakaw. Sino po ba ang pinuno ng mga magnanakaw na yan? Dalawa lang po yan. Kung hindi po, ganito po, no? Command responsibility. Pag sa gobyerno mo naganap yung pinakamalawak na nakawan, dalawa lang yan. It's either ikaw ay kasabwat or napaka-inutil mo para hindi mo mapigilan. Palagay na natin na si BBM walang kinalaman, walang dungis. Nagmana siya ng busilak na puso. Yung kanyang pamilya, pagpalagay lang to, hindi ko sinasabing totoo to. Ipagpalagay nyo na yung pamilya niya ay walang bahid ng korupsyon mula pa sa kanyang mga ninuno. Ipagpalagay nyo na tapat ang kanyang pamilya na minana pa ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Palagay nyo na very democratic na lahat pinakikinggan. Walang bahid ng korupsyon. Hindi magnanakaw. Ipagpalagay lang. Pero hindi mo napigilan
ang malawakang pagnanakaw sa pamumuno mo, napakalaki pa rin ang kasalanan mo sa taong bayan. Oh. Correct, halos lahat. Tama ka dyan, Regine. Halos lahat ng sangay ng gobyerno, puro nakaw, puro nakaw. Pag hindi ka magnanakaw, tanggal ka. Nakaw at tokis lang eh. Oh. Ipagpalagay nyo nang hindi magnanakaw si Marcos. Ano tawag dyan? Inutil. Alam nyo po, wag nyo pong problemahin yung Comelec. Wala pa pong nadayang Duterte. Oh. Bakit po? Kasi laging landslide. Pag landslide po, mahirap pong dayain. Naintindihan po ninyo? Yung mga nadadaya ko, no? Okay, kita nyo si Bongo, nadaya ba? Number 1, si Bato, second, third. Nadaya ba? Si Marcoleta, nadaya ba? Kaya po ang kinakailangan po natin, ang kinakailangan po natin, talagang tambakan natin yung ng boto ni BP Sara. Hindi po pwede yung ano. Pero may magtatrabaho po dyan. Huwag kayong mag-alala. Alangan namang lagi na lang naduduga kayo tayo. Kinakailangan may umaksyon dyan. Yung mga politiko natin, yung mga apektado, dapat meron pong aksyon na riyan sa Comelec para hindi na kayo nangangamba. Okay, punta na po tayo rito sa buwatang Trillanes at ICC. Umamin na po si Trillanes, no? Na siya po ay nakikipag-ugnayan sa ICC. Kasi pag hindi niya po binawi yung sinabi niya na hindi nakikipag-ugnayan, palalabasin niya sinungaling si Ombudsman. Hindi naman papayag si Boying na palabasin siyang sinungaling, di ba? O, eto po ang sinabi ni Trillanes. Ina-admit ko nga po in general terms, ako ay nakikipag-ugnayan sa ICC. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya. O, tandaan nyo sinasabi niya to. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya at mag-facilitate ng kung anong mga meetings sa iba't ibang mga personalities para sa ikabubuti ng kaso laban kay Duterte. So, umamin po, no? Umamin po si Trillanes na siya po ay nakikipag-ugnayan sa ICC, tumutulong sa pagkalap ng ebidensya at mag-facilitate ng mga meetings. So, tama yung sinabi ni Boying na siya nagpakilala sa ICC, sa dalawang ICC. O, ngayon, dahil nilantad na yan ni Boying, meron na pong kasi ayaw pong ipasabi. Confidential po Ayaw banggitin nito ni Kaufman yung pangalan ni Trillanes dahil very confidential. Pero nung nagsalita na po si Boying na pinakikilala ni Trillanes o pinakilala siya ni Trillanes, teka muna. Iba na po, nagbago na po ang ball game. Di ba? Ngayon, sa bribery, sinasabi ngayon, mas nagiging kapanipaniwala po to. No? Mas nagiging kapanipaniwala ito pong mga sinabi ng mga Marines dahil yun na nga, na nag-meeting sila. Yung ICC nag-meeting kay Boying, nagiging kapanipaniwala tuloy yung mga 18 ex-sundalo. Okay. Sa madaling salita, napaamin ngayon bigla to si Trillanes. Ngayon, yung sa suhulan na yan,
Yung kung si Trillanes ba ay nabibigyan, actually nasabi na yan ni ano 'di ba? May pahaging na diyan si Saldico. Tapos ngayon direkta sinabi nila na binigyan nila ng pera si Trillanes etong mga tauhan ni Saldico. Ngayon, ano po ang punto natin dito? Ito po si Kaufman. Tignan niyo po ang sinabi ni Kaufman. Trillanes has not denied supplying evidence and facilitating meetings with ICC representatives. I will be exploring why an offer of assistance from such a well-known enemy of Rodrigo Duterte with such checkered past was entertained. So, eto po, aalamin ngayon ni Kaufman, parang uusigin niya na ngayon, kasi alam niyo yung ICC, kinakailangan po nilang i-maintain yung kanila pong yung korte po, 'di ba? Basically lahat ng korte ang gusto nilang i-maintain yung kanilang objectivity, yung hindi sila pumapanig sa anumang kampo. Pero kung ito po umaamin na si Trillanes na siya yung nagpo-provide ng ebidensya, may malaking question ngayon dito sa mga ICC prosecutors. Alam ba ninyo, ang unang tanong, alam ba nila na si Trillanes ay enemy, kaaway ni Rodrigo Duterte? Kung hindi nila alam yan, pucha, gusto nyong malaman yung 30,000? Tapos yung very basic, alam ng mga tao rito sa Pilipinas na si Trillanes at si Duterte ay magkaaway. Sasabihin nyo, wala kayong kamalay-malay. Ibig sabihin, yun mismong pagbibigay sa inyo ng mga ebidensya, yun mismong mga pagbibigay sa inyo ng yung pakikipagtulungan sa inyo ni Trillanes, kaduda-duda na kagad. Dahil alang nga namang bigyan kayo ng parehas na ebidensya ng kaaway ng nasasakdal. Ibig sabihin, tainted, no? Talagang one-sided ang mga binibigay sa inyong testigo, one-sided ang binibigay sa inyong ebidensya. Ko-questionin na yan ngayon ni Attorney Kaufman dito po sa ICC. Na masyadong, kasi na-question niya yan eh. Kaya po yung chief prosecutor, si American, hindi po siya nagpe-persecute kasi pinadisqualify ni Kaufman yun. Pinadisqualify niya. O yung pagiging impartial ng ICC, mini-maintain dapat nila yan. Sabi ni Leonard Brosas, tama po yun. Ngayon, matetain po o magkakaroon po ng dungis, madudungisan sila kung yung taga-supply nila ng mga ebidensya ay one-sided dahil kaaway ni Digong. Putya, parang yan yung sinasabi natin na nagagamit kayo, naturingan kayong international, nagagamit kayo ng mga kalaban ni Digong, kaaway ni Digong sa politika. Tapos diyan nyo pagbabatayan yung mga ebidensya na tainted, yung mga ebidensya na ibinibigay sa inyo ng mga kalaban ni Duterte. Diyan nyo uusigin si Duterte. Kaya totoo po na kayo ay korte ng international criminals. Teka nga po pala. Tingnan lang natin kung ano yung prime task
ng ICC, of ICC. Tanong lang natin dito kay kung ano talaga yung prime task ng ICC. Yan. Ito po The International Criminal Court, ICC, is a permanent treaty-based international tribunal established to ensure that the gravest crimes of concern to the international community do not go unpunished. Paulit-ulit po yung international community. Gravest crimes of concern to the international community. Pucha, hindi naman international community yung Pilipinas ito po, the court investigates and tries individuals charged with 4 specific core crimes. Genocide. Genocide ba yung ginagawa ni Digong? Inuubos niya ba yung mga isang lahi? Hindi. War crimes. May gera ba? Wala. Crimes against humanity and crimes of aggression. Dito sila sa crimes against humanity. Yan po yung tinutukan nila. Pero dapat kasi international International dapat. At least 2 nationality. Pag mag-isa lang ba, pwede ba yung ICC? Pwede. Kung wala nang umiiral na korte sa Pilipinas, sa bansa na yun, tsaka lang sila papasok. Pinapaalala lang po, mag-likes naman daw po kayo. 1,800 tayo. Konti lang po nagla-likes. Tignan natin kung ilan lang nag-likes. Ang nag-likes lang po, 1,800 tayo. 490 lang. Alam ko po, nakakalimutan nyo lang. Mag-likes lang po tayo. Kaya, kami rito sa Pilipinas, hindi kayo nahiya ICC, balitang-balita dito na sinuhulan yung inyong mga taga-imbestiga ng $2 million. Tapos, umaamin ngayon, itong pinagbibintangan na binigyan ng pera, umaamin ngayon na talagang siya yung nagpo-provide ng mga testimonya o siya yung nagpo-provide ng mga ebidensya para sa ICC. Isang hindi itinatagong kaaway ni Duterte. Hindi tinatago na kaaway. Ibig sabihin, lantad po na kaaway ni Duterte dito sa Pilipinas ang nagbibigay sa inyo ng ebidensya laban kay Duterte. At tinatanggap nyo naman yun. Asan yung impartiality ron? Magandang katanungan yan. What is considered crimes against humanity? Tignan po natin. Eto, ngayon po to What is crimes against humanity? Tinatype ko sa kasalukuyan. Para parehas lang tayo. Mabilis na ngayon mga AI Crimes against humanity are specific inhumane acts committed as part of widespread or systematic attack directed against any civilian population. Unlike war crimes, they do not require an armed conflict and be committed during peacetime. Yan. These acts include murder, extermination, enslavement, forced deportation, torture, and apartheid. Pati pala murder lang po siya, ICC na agad, which characterize extreme violence and deprivation. Murder, torture, sexual violence, enslavement, persecution. Kinakailangan ba lahat yan? Dapat siguro at least 2 man lang dyan. Wala naman yung iba Murder lang yung nasa atin Ay, systematic pala. Yung systematic, ibig sabihin, may nag-utos na ubusin yung lahat ng mga tao against a certain population.
sa pagkakaintindi ko dyan, ang order talagang i-murder. Ang order talagang ubusin. Hindi po yung i-order, ang order ay pagnanlaban. Hindi po ganun. O, dun pa lang, talo na yan. Hindi po yan. Kaya ang kinumit po ni Tatay Digong ay hindi po murder according sa crimes against humanity. Yung nakomit po is either nanlaban o kalabisan. Katulad nung nangyari kay Kian de los Santos. Di po ba kalabisan yun? O kaya dapat hulihin at parusahan yung mga nagmalabis. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, 1-7 po tayo. Ang likers natin,